Niyanig po ng malakas na lindol yung Bangkok, Thailand, pati yung Myanmar. Marami po ang nag-message sa akin at concern kung okay lang daw ba ako. Ayan, wag po kayo mag-alala, safe na safe po tayo. At eto nga, gagawa na ulit ako ng video. Mamaya pag-usapan po natin yung experience ko sa katapusan ng video about sa lindol. Pero, eto malalindol din kasi to eh. Naalala nyo po ba noong nakaraang Oktubre 2024, may isa pong GM. Ito po yung isa sa pinakamalakas na GM na nahuli na nandadaya. Paano po siya nandaya? Ito po si Kirill Shevchenko. Nahuli po yung kanyang cellphone sa toilet na may nakalagay pa wag nyo tong galawin. May note pa sa cellphone, sa toilet po. Anyway, siya po ay nahatulan ng 3-year ban for cheating incident. Inamin niya po na kanya yung cellphone. So, ang hindi niya inamin, ginamit niya yun sa pandaraya. Ayan. So, ayan na po ang pinakakabuuan. At ito pong si Kirill Shevchenko, bata pa lang po ito. 22 years old pa lang. Ayan, no? At yun na nga, na-sanction po siya ng 3-year ban with 1 year of the sanction suspended. During the period of suspension, should the respondent commit a similar offense, he will be liable for the suspended portion of the sanction as well as whatever sanction is adjudicated as a result of the subsequent offense. Hindi ko naintindihan. Lalim ng English eh. Basta ban siya. The ruling made Shevchenko the highest profile chess player to be suspended for cheating by the governing body. 20 years old pa lang eh. Number 75 siya sa buong mundo ah. Sa Romania siya naka-base at ang kanya pong standing dun sa Romania, second best player siya dun. If I'm not mistaken, si Laporte yung number 1 dati. Si Bogdan Daniel Deac ata. Si Laporte kasi bumalik na sa Hungary with a rating of 2653, taas ang rating, no? So, ang mga achievement yan, nag-champion po yan sa European Team Championship. Tapos, isang major event po na champion niya yung Blitz. Kasali si Fabi saka si Arjun Erigaisi at iba pang malakas na player. Ayan, may picture pa nga po. Pakita ko yung picture. Ayan, Mikael Tal, 85th Anniversary Tournament. Champion siya, 10,000. Blitz yan, So, kung Blitz yan, ito po yung aking lang imahinasyon, no? Hindi siya makagamit ng engine doon kung pupunta siya ng toilet para tingnan yung cellphone niya. Tama? Kasi hindi mo madadala yung cellphone mo po sa playing area dahil ini-scan yan eh. So, persado sila sa toilet lang kung mandadaya sila eh. Anyway, according po kay I.M. Kenneth Reagan, ayan, isa po itong American professor, renowned po siya pagdating po sa cheating, expert po siya dyan, inaaral niya po yung laro, kung may mga deviation or makikitaan mo ng tanda na ito pong player na to ay nag-engine. According to him, wala daw basihan, no? According sa game ni Shevchenko, sa tournament na kung saan siya nahuli, yung mga laro niya daw doon, wala daw sign na gumamit si Shevchenko ng engine according sa kanyang mga laro. Pero binasin niyo kasi sa rating ni Shevchenko, taas kasi ng rating eh. Kumbaga sinasabi ni Reagan, yung mga tira na yun, kaya-kaya din makita ni Shevchenko. Anyway, malakas kasi talaga itong si Shevchenko. Madalas tabla sila ni Wesley at may time pa po ba na tinalo siya ata sa mabilisang time control kasi mabilis talaga itong batang ito eh. No? Anyway, naban na nga siya ng 3 years at eto po yung mga celebrity na naban na. Celebrity, mga grandmaster na naban. No? The verdict will likely provoke strong reaction to the chess community. The most notable similar case was that of late Igor Srausis. Yung nahuli sa CR din to na picturean. Nag-2700 bigla yan, medyo may edad na pero pumanaw na po yan. Naban po yan ng 6 years and tinanggal yung GM title niya. Tournament po yun sa France. Tapos sumunod yung IM Nigalic now was banned for 3 years. Actually, GM to si Gauss Nigaledsi. Ano po yan eh, naban po yan ng 3 years pero tinanggal din yung GM title niya
Kasi nahuli siya ng daya naman sa Dubai Open. Sa toilet din po. And a more recent case related is Belgian IM Stefan Dax, who was given a 1-year ban for refusing to body scan during the incident in Spain. Ito naman, ayaw lang magpa-scan. Ayun, pinatawan ng ban. Pero ito ang pinakamataas at well-known, si Kirill Shevchenko. Kasi malakas to na bata eh. Rising star kumbaga. Talagang nakakasabay na yan sa mga elite player. Tapos biglang nahuli. Ngayon, siguro ang maganda, tingnan natin yung laro na kung saan talagang nahuli siya. Ano bang nangyari? Ayan, eto po. Analyze po natin yung naging laro niya kay Vallejo Pons. Dating 2700 ng Spain yan. Top player dati ng Spain. Kasama po si Shirov. Anyway, may nakalagay Title Tuesday yan. Hindi yan Title Tuesday. Paki-disregard na lang yan. Hindi ko po ikakat para makita nyo yung engine suggestion. Tingnan natin kung ano nangyari. Puti po si Shevchenko dito eh. So, E4 po ang tinira. Tapos nag-E5. So, ang ginawa po dito ni Shevchenko, Knight F3, Knight F6, Petrov, na kinapture. Tapos nag-Knight X din. Nauuso to ngayon. Ito yung laro na nawa 1 pawn down po ang black, pero nababawi din eventually. At sumikat to ngayon kasi kahit sinira kay Wesley, nauwi sa tabla at iba pang player. Maraming grandmaster ang tumitira niyan. Ngayon, dati kasi mali yan dahil may queen dito. Ngayon, pag dinipensahan mo yan, tutulakan ka, and when the knight moves away, kahit saan, may discovery attack. Bagsak rin dyan eh. Pero, nauso din na may queen e7 pala dyan according sa engine. Tapos pagka-takes mo, mukhang one piece down, may tulak. At pag yan ay dinipensan mo, capture, tapos takes. Tapos, 1 po na po ang white. Pero, for some reason, later on, no, engine evaluation is equal kasi mababawi ito. No? Pero, ayun na nga. So, equal lang yan. Pero, tingnan nyo gagawin ni Shevchenko. So, Shevchenko, pagka knight c6, ayun, hindi dinipensan, binalik. Pagkabalik, kinapture, of course, takes. At ito nga po ay close to equal. Ayan. Medyo may konting kurot yung white kasi may tirada pong bishop f4 eh. Ayan, no? Tapos pagka-depensa mo, umatras lang. No? At kung titingnan nyo po yung oras nila, ayan, may time, mabilis tumira pareho. So, ang ginawa po ni Vallejo Pons is h5, which is a line pala yan talaga, kaya ang bilis tumire. Kaya po matras by the way kasi may check, babagsak ka. Ngayon, etong h5 talagang dadalihin yung bishop, kaya nag-castling. Pagka-castling, in f6 lang, mabilis tumira, no? Akala ko ipapaklong, pero linya pala lahat yan, mabilis tumira, pareho. So, tumira po ng knight b5, h5. Pagka h5 or h4, mag-bishop lang dun sa f4, kining mo pa. Kinapture, takes, and then umatras lang yung bishop. Grabe, no? So, lumipat. Bakit? Ito po pe-pressurein niya. So, ang ginawa po dyan, nag-bishop g4, f3. Tumakbo sa f4, bishop na nga sa may b4. So, close to equal, very, very slight advantage for white. May pagka-drawish po talaga. Anyway, after bishop b4, excellent move. Nag-rook lang po sa may d8 and then bishop e2. Napaka-relax, no? Tamang develop lang. Nag-rook sa may c8 na c3 lang. Best move daw ang c3. Siyempre, atakihin. Nakakatakot lang, nag-create ka ng weakness, pero best move daw yan eh. Nag-king move, tapos bishop takes d6, no? According sa engine evaluation, close to equal pa rin po ito eh. Pero ang close to equal naman po kasi hindi naman talaga equal yun. Close to equal lang. May konting-konting kalamangan ang puti. Ngayon, kung konting-konti lang, in order to win that game, usually kasi natatabla yung close to equal, kailangang super accurate ka mal-engine tira mo. Ganun yun. Anyway, nag-knight c4 po yan, tapos nag-bishop. Pagkatira doon, rook lang, pinapalit or inatakan yung bishop, dumipensa lang ganun, nag-g5, kinapture, takes. At ang ending po, opposite bishop, sobrang laki ng tsansang matabla. Pero tingnan nyo po yung ginawa, nag-bishop lang doon, hitting the pawn na tinirahan ng yun. A6 na medyo na mali na daw si Vallejo Pons. Yan, hindi na slightly better eh. No? Good daw po yung A6 pero ang tamang tira daw, best is rook lang sa may A4. Para may depensang ganon. Tapos saka ka daw mag-B6. Yun. B6 daw ang depensa. Wag daw A6 for some reason. Balik tayo doon. Bakit? Ano bang problema ng A6? May rook doon. Nakapasok. No?
best move. Eh di, napilitan. At pagka hamon, takes, akala ni Vallejo Pons, so easy draw ito, opposite bishop kahit 1 pawn up ka. Pero tingnan nyo, grabe yung accuracy dito ni Shevchenko, kining man. Tapos tinulak yung pawn, best move yan. So ang tinira po is G5 na napatras lang sa may E6, hitting the pawn, dinipensahan. So very equal pa rin nag-king move. C4. Tumira po ng king move na naman. Tinulak yung pawn at dito siya nadali. Mali po yung tulak ng pawn na to. 2 minutes na lang kasi. Ang iniisip niya kasi, palit-palit natin, kahit kainin mo yan, okay lang, drawish pa rin. Kaso, lupit may ganon. Nakapag-create ng pass pawn. Biglang winning si Shevchenko, ang linis yun, hindi maitulak na makapag-ganon ka kasi may check grabe so lumapit yung king, ayun binantayan na, nag-bishop check, gumanon. Ang tanong dito, coach, bakit ayaw atakihin itong pawn? Talagang binibigay na pala yan, kasi pag pumunta ka dyan, lalapitan ito, babagsak yung isa. Okay, lamang ka ng pawn pero bishop lang dito, di ka na makakatulak. Ang ginawa niya, counterplay pero tinulak lang. Kining mo ban, and then kining mo ban lang din. Inatake yung pawn, tinulak lang. Kinapture yung pawn, ayun na. Yan yung sinasabi ko. At hindi madidepensahan yan. Kaya gumanito na lang. Unang-una po kasi pag namipensa siya dito, pupuntahan dito Kaya nag-bishop b3, kinapture, at tinulak na yung pawn. At ang ending niya, no way to stop na magkaroon ng pass pawn. At ayan na nga po, itutulak na lang yan, dahan-dahan. Ayan swabe, kinapture. Pero wala wala Winning po kasi ito. Nung nakaraan, marami akong ina-analyze. Bishop sa pawn, di ba? Tabla usually. Tabla pag puti yan. Pero same color ng bishop, hindi ma-stalemate. May check kasi. Mamamate. Pag mamaya, ganun, Of course, slowly ba? Lalapitan yung pawn hanggang bumagsak to. Hanggang bumagsak yan. Babagsak yan, definitely. At ayun na nga, nag-resign na lang po dito si Vallejo Pons. Tingnan natin yung game review, ilang percent ito. Tingnan natin yung percentage po ng kanilang performance, Kita nyo ba? Ayan, hindi nyo kita. Pero lakihan natin para makita nyo. Ayan, 96.7, ito pong si Shevchenko, at 90 naman, ito pong si Vallejo Pons. So, yan yung sinasabi ni Regan na wala siyang nakitang kakaiba daw sa larong ito, So, parang okay lang daw. Kayo, ano masasabi nyo? Pero ito kasi matindi. Umamin siya na kanya yung cellphone Ba't niya nilagay yun sa toilet kung wala siyang intensyon na gamitin? Pero sabi niya, hindi niya nga ginamit. Hindi niya ginamit. Hindi natin alam. Siya lang nakakaalam. Pero, pag-usapan naman natin yung nangyari po dito sa Bangkok, Thailand. Grabe po kasi, very traumatic sa side ko. Nung Friday po, bandang 1:30 ata po dito ng hapon, dito po sa Bangkok, Thailand. Nasa computer po ako 1:30 ng hapon, nagko-computer ako, nagdodota ako, kalaro ko si Richard. Bigla po ako nakaramdam ng hilo. Nahihilo ko Grabe kahilo ko Ang nasa isip ko kasi 1:30 na hindi pa ako kumakain. Usually po kasi daw nagbe-breakfast. Kumakain po ako bandang alas 12, yun yung first meal ko pagkagising So sabi ko, nahihilo ako. So ang ginawa ko, tumayo ako. Pero pagkatayo ko, nag-start na mag-shake yung lahat ng bagay. And na-realize ko, lumilindol na nga. Ito po ang matindi. Nasa 18th floor po ako. Mag-isa lang ako dito sa bahay, lumilindol, and maraming kumakalabag na po sa taas. Siguro mga bagay na naglalaglagan. At nag-doorbell si Coach Bart. Pagbukas ko kay Coach Bart, kasi ang room nila Coach Bart katabi lang ng room namin ng mga HS coaches sa Double Bishop. Nagsisigawan yung mga tao, nagtatakbuhan pababa. Ako nakapantulog lang ako nun So, nagmadali akong tumakbo. Sobrang takbo. Walang elevator. Hagdanan lang. Yung yanig, nakakahilo kasi nagsishake talaga. Pababa ka na hagdanan. Talagang dapat kumapit ka kasi yung yanig, baka mahulog ka. Ang daming tao. May matanda, may bata,
Mga babae nagsisigawan. May mga natatapis na mga bato-bato sa mga pader kasi nga nagka-crack na nahuhulog. Kaya nakaganito ako habang tumatakbo pababa. So nagmamadali talaga. Actually, parang ayaw kong bumaba ng una kasi 17, 18 floor kami. 24 floor lang to. Sabi ko, pag hindi to tumigil, baka gumuho na to eh. Actually, nung pababa ako, ang dami ko naririnig na bag. Ang mentality ko ng putik, gumuguho na ata sa tuktok ah. So, takbo talaga ako ng takbo, sobrang bilis. And then, awa ng Diyos, nakalabas. Grabe, paglabas ko, pagtingin namin, medyo hindi na ganun kalakas pero gumagalaw pa rin. Sa lahat kami nagstay sa kalye. Lahat ng maraming tao. Nakakatawa lang kasi nung bandang 5th floor na ako, alam ko 5th floor yun kasi nakita ko yung swimming pool eh. Ang daming mga naliligo siguro sa pool yun, nakabrief lang. Natakbo, dala lang towel nila. Nasa labas. Nakabrief lang po talaga. Tapos, iba't iba eh. May mga babaeng, alam mo talaga eh, nagsaplot lang bigla eh. Talagang iba, walang tsinelas. Grabe po, nakakatakot pero thank God wala naman po nangyari masama and I'm so happy kasi during that time yung mga anak ko nasa school, asawa ko nasa school. Sa school kasi hanggang 3rd floor lang sila eh. Tapos yung room ng mga anak ko sa may baba, 1st floor lang. So nakalabas sila, wala namang problema. So overall, okay na po ang Thailand. Medyo nakakatakot lang kasi sobrang daming high-rise building dito. At ayun na nga, talagang nayanig eh. Makikita nyo yung video, may isang gumuho po eh. Yung gumuho po na yon, hindi pa tapos yun, kinoconstruct pa lang. Gumuho buo. If I'm not mistaken, 34 ba o 43 ang bilang ng taong natrap na hindi pa nakikita. Kakalungkot, no? Anyway, mas kawawa po ang Myanmar dahil sila po yung pinakasentro. So, ipag-pray na lang po natin yung mga biktima. Anyway, safe tayo kaya back to video creation tayo. Medyo traumatic talaga yun, promise. Kala ko disisit na eh. Noong time na yun. Sobrang nanginginig ako na. Yung maririnig mo yung kalabag, bawat may, siguro mga gamit yun na tumataob. Kasi dito po sa building namin, kuwari sa top floor, pag may nagtakbuhan dyan, maririnig mo na yung tunog eh. So every floor, basta may maririnig kang bumabagsak, nakakatakot. Talagang bawat kalabog, lumalakas yung loob ko tumakbo na mabilis eh. Eto nangyari nga eh. Alam niyo ba, hanggang ngayon masakit pa yung binti ko. Kasi, di ba, natapos na yung lindol and nagkaroon ng chismis na magkakaroon ng aftershock by 2:30. Ang problema, ang suot ko, tsinelas ni Mrs. Tapos parang pantulog lang ako. Labas yung katawang ko eh. Tapos naka-boxer lang ako. So, yun yung suot ko. So, kailangan ko kumuha ng gamit. May mga tao nagkakyatan ulit nung tumapos yung lindol. So, ayun. So, basically, balik kami. Tapos nung gabi, bumalik kami ulit. Kami kasama ko si Julie, yung asawa ko, para kumuha po ng gamit na pantulog. Kasi sa kabilang dalawang building kasi ito, building A, building B. Sa kabilang building, puro crack talaga, delikado. Si Controlling nga yung kwarto niya, parang Voltes 5 may crack na letter bing malaki. Tapos sa amin, so kumuha lang po kami nung gabi na yun ng mga pantulog. Mabilisan lang akyat ko ng pantulog para natutulog kami kasi doon sa school, sa Double Bishop kami natulog. Kasi doon eh, wala masyadong high rise sa paligid plus mababa lang. So kahit magka-aftershock, okay lang. Ang naging problema namin, 18th floor po ito, walang elevator. So inakyat baba namin. Ang sakit ng binti ko hanggang ngayon, promise. Anyway, charts of experience at thankful dahil safe lahat. Kaming pamilya at yung mga kaibigan natin na Pilipino, okay naman po lahat. Medyo kinabahan lang. So, hanggang dito na lang po tayo. Salamat po sa mga nag-message na nag-alala. So, eto po, safe po tayo. Pogi pa rin. Hanggang sa maling makikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po.